Okay, so ngayon po, gusto ko lang i-recognize yung ating kapatid na bumasa sa sub-professional professional civil, pareho, sub-professional, professional civil service eligibility. Okay? So, siya ay eligible to government services. Ano, kailangan niyo, kung gusto niyo talagang maglingkod sa gobyerno, you have to be a eligible, civil service eligibility. Kahit sino pwedeng kumuha nun, walang requirement. Kahit sino, ano man ang kurso mo, you are a citizen of Filipino, gusto mo mag-work sa gobyerno, you have to take civil service exam para ikaw ay yung level ng sweldo mo mas mataas kaysa iba. Di ba? Kaya blessing kay Ate Chris po yung kanyang pagkakapasa na yan at yung kanyang boss mismo ay hindi pa rin nakapasa. At let's pray sa kanya na mailipat sa ibang pwesto. Ano po? At apply ka sa land bank, gobyerno ng land bank. Daming pera doon. Okay, so so far ay salamat sa mga nandito ngayon during our evangelism. Ano? Ano pangalan ni ate? MC. Okay. At si Sherwin. At first time natin ngayon si Philip. Si Philip, Brother Philip po, member po ng aking professor nung namatay being scrupulo sa Cainta. So, is coming from Cainta pa. Siya po yung na-hire namin nung hinatid ko ang aking kapatid sa airport. Kaya tinawagan ni Matt. Kaibigan po yan ni Matt. At Matt, okay, kaya si Matt ay ating kasama ngayon with a new look. Okay. Sino? Dindong atrasado, no? Okay, so salamat po sa lahat po ng mga nag-effort. At mamaya, mag-stay lang po tayo, kayo, no, yung mga young people natin. We have a short meeting at tatrabahuin natin yung mga nakarating po sa atin during yung ating evangelistic day last September 14. Okay? So ngayon po tayo po ay mag-aaral at ang ating pong tema ng pag-aaral ngayon is about in the book of Acts. Pero medyo debate ako ng konti para to give way dun sa another parang book of Acts in the Old Testament, yung 2 Kings chapter 7. And let's go to that verse, chapter 2 Kings, chapter 7. At babasa tayo ng ilang mga talata. And then we'll go through the messages. At let's look on, baba muna tayo sa verse 9 and then balik tayo sa verse 1 mamaya just to give yung emphasis sa verse 9 at yung pong aking tema ay nandiyan po sa verse 9. Okay, basahin po natin. Ang sabi po dito, King James Version, and they said to one another, we do not well. Hindi tayo gumagawa ng mabuti. We do not well. This day is a day of good tidings, and we hold our peace. If we tarry, or if we wait till the morning light, some mischief will come upon us. Now therefore come, that we may go and tell the king's household. So gusto ko pong bigyan ng din yung sinabi rito, that we may go and tell the king's household. Ang pamagat po ng ating topic ngayon is go and tell. Isa po sa kailangan natin ngayon, sa panahon natin ngayon na tayo by January ay 20 years na tayong isang church. So, hindi na tayo teenager, ano? Last year, ilan tayo? 19.
Ngayon naman ay 20. Parang ayaw umalis sa pagiging teen. 20. Hindi, 20 na po. So, we pass yung edad ng teens. Amen, di ba? Naalala ko ang ating mother church, bakit lagi kong binabanggit yung Marilao? Kasi nga, dyan tayo galing. Yun ang ating model. Yun ang ating binivisualize na mangyari din sa atin. Not just the building, kung hindi yung mga tao na lumago sa pananampalataya, yung mga tao noon during the time ng mga 90s pa, no? Hanggang pasok yung year 2000 ay walang taong may kaya sa church. Ang nakaparada sa aming harapan, yung harabas, nakarag-karag, na meron pang screen, yung wireless screen, yung para ka nasa kulungan ang screen niya, ang bintana niya, hindi jealousy, no? Kung hindi yung chicken wire na malalaki. Kaya pagka nakasakay sila malo doon at gumano sa bintana, ay parang mga nakasurpreso, no? Yun yung na-aksidente, yun yung may marka si malo dyan sa tuhod, marka nung pagkaka-aksidente nila going to visitation and soul winning. Tumaubi yung sasakyan. Kaya pinalitan naman yan ng Lord at hanggang sa ngayon, if we go to Marilao, nakikita natin yung kamay ng Diyos na lumago. Nagsimula sa isang bahay sa gilid ng highway ng Marilao, yung tapat ng Caltex dyan sa Marilao, yung bago mag-SM, kung galing ka dito, bago mag-SM, may Caltex sa kanan, tapat noon, dating church na sira-sira yung kisame, di ba? Itaas ko lang yung kamay ko, abot ko na yung kisame. Ganun po pinagmulan ng ating church sa Marilao. Pero look at, after 38 years na, Marilao, after 38 years, ang dano pala namin, naabot na nila yung level na kung saan well-established na po. At imbis na sila yung humihingi ng tulong sa munisipyo, ang church ang nagbibigay ng tulong sa munisipyo. No, nakita nyo? Diba yung mga pastor dati, minsan pagka hihingi ng tulong sa munisipyo. Pero Marilao, sila pa ang nagbibigay ng tulong sa munisipyo. At naging kilala po ng namatay na mayor yan si Pastor Butch. At well-known ang Marilao sa munisipyo ng Marilao. At naging hepe din ng chief of police din yung kanyang hipag na si Sister Laling, ano? Naging chief of police diyan, naging hepe. Kung mababae, ano tawag? Hepa? Hindi hepa. Hepe pa rin. Okay, so yun. Isa po sa member sa Marilao ang naging chief of police ng Marilao, may Kawayan, Malolos, kung saan sa nadistino yung ating member Sister Laling sa Marilao. Ipag po ni Pastor Butch Garcia. Okay, so focus tayo dito ngayon sa ating pag-aaral. Isa sa kailangan natin as a church to go on para magpatuloy is we must go. It's an action word na kailangan hindi lang natin, ang activity ay hindi lang sa loob ng church. The main activity, the main event ay hindi nangyayari sa looban ng church na kung saan tayo ay mayroong pintuan dyan, na activity nakakulong lang sa loob ng church. Hindi ba? The main event, yung talagang trabaho ng isang mananampalataya ay sa labas. And if we go back doon sa Acts chapter 5, yung huling talata doon, ang sabi doon, and daily in the temple and from house to house, they teach and preach Jesus Christ. Kaya ang ating talagang gawain ay hindi lang sa loob, may gawain din po sa labas. Kaya nga, ating ibinalik o ating ginagawa yung home Bible study sa inyong mga bahay because we want the church to have some activity. We want some movement sa ating mga mananampalataya. Kaya tulungan nyo kami, tulungan nyo ang kaming mga nakatayo dito dahil hindi namin kayang gawin ito na kami lang. Walang bunga. Kung tayo magkakaisa, gawin itong evangelism, gawin ang soul winning, marami tayo maaabot na kaluluwa at maialis sila sa kamatayan sa impyerno. At yun po yung ating mensahe sa kanila na sila yung maligtas doon sa kapahamakan na sinasabi ng Biblia at magkaroon ng pangako ng buhay na
walang hanggan. So, let us go and tell of the good news of the Lord Jesus Christ. Ngayon, tingnan po natin ang storya. Let's go back to verse 1 at tingnan natin sa Tagalog version para mas maano tayo. At tinigat, tingnan sa Tagalog. At babasahin ko po yung isang salin ng Tagalog, yung ang banal na Biblia. Ang ipopost dito yung ang Biblia na Tagalog na luma. Okay? So, as I read along dito sa bagong salin, ay binabasa nyo, sinusundan naman to itong lumang Tagalog, na ang Biblia. Ang sabi ng Panginoon, ito sa verse 1, at sundan natin ang mga pangyayari. Sinabi ni Eliseo, pakinggan ninyo ang salita ni Yahweh. So I'm reading from other translation. Iba dito, po. So sundan niyo lang po ito. Sinabi ni Eliseo, pakinggan ninyo ang salita ni Yahweh. Ito ang sinasabi niya, bukas sa ganitong oras, isang takal na mainam na harina ang ipagbibili kapalit ng isang sekel at 2 takal na sibada ang ipagbibili kapalit ng isang sekel sa tarangkahan sa Samaria. So that time, there was a drought daon. Meron silang famine, meron silang tagutom, at napaka mahal ng mga bilihin. Pero ang sabi ni Eliseo, pakinggan nyo, sabi ng Panginoon, bukas, ang sabi, bukas, ay bababa lahat ng presyo niya. Bukas, sabi. According to dito. At ang sabi niya, ipagbibili itong mga sinabi ko rito, ang sabi ng murang halaga, at ito'y mangyayari sa tarangkahan ng Samaria. Ibig sabihin doon sa gate, doon sa pinto ang daan, doon sa pinto ang bakal nila. Doon sa malaking gate ng Samaria ay doon makikita yung pagbabago na gagawin ng Diyos sa kanila. And so, let's go to the story. Ang sabi doon sa verse 2, pagkatapos ang kapitan na kanang kamay ng hari ay sumagot sa lingkod ng Diyos. Sinagot niya yung lingkod ng Diyos, si Elisha. Elisha ba yun? Elijah. Eliseo. Elisha. Elisha o Elijah? Elisha. Elia. Okay. And then, ang sabi, sinagot niya ang lingkod ng Diyos, masdan mo kahit na gumawa si Yahweh ng bintana sa langit, maaari bang mangyari yun? May sumagot na mama sa kanya kahit ba ang Panginoon yung Diyos ay gumawa ng bintana sa langit at ihulog ang mga bagay na sinasabi mo, pwede bang mangyari yun? Because of the lack of faith nila, talagang hindi mangyayari. At alam nyo, yung lalaking ito na sumagot sa propeta, nung nagpuntahan na ang mga tao, papasok doon sa pintuang bakal, nagkaroon na parang stampede. Natapakan ng taong ito at namatay doon sa gate mismo, na kung saan sinagot niya yung man of God. Dahil ayaw niyang maniwala sa pangako ng Diyos. Okay? Sa verse 3, ngayon merong 4 na lalaki na may ketong sa labas ng tarangkahan. Ilan lang may ketong? 4 na may ketong, na mga lalaking may ketong na nasa labas sila ng tarangkahan ng lungsod. Ibig yung tarangkahan, merong gate. Nasa labas sila ng gate kasi noong panahon na yan, ang mga may ketong hindi pinapapasok sa loob. Inilalabas nila. Inilalabas at doon sa labas, doon sila hinahagisan ng pagkain. Ayaw nga nilang lumayo, kaya hinahagis. Hindi inaabot sa kamay. Ito, pagkain, hindi. Ihahagis sa'yo dahil ayaw nilang lumapit sa ihahagis sa'yo pagkain mo. Sasaluhin mo na lang. Yun yung mga ketong nung araw. And then, sabi nila sa isa't isa, usap yung 4 na magkakaibigang puro ketong, ketong. Bakit tayo nauupo rito hanggang mamatay tayo? Bakit tayo uupo dito? Ba't lang tayo nandito at nakaabang ng mga ihahagis sa ating pagkain sa tarangkahan ng pinto? Ba't nakaupo lang tayo? Let's do something. Parang sinasabi, mamamatay lang tayo dito, walang ginagawa, nakaabang lang tayo dun sa papakain nila at ihahagis sa ating pagkain. Let's do something.
No? Maghihintay na lang ba tayo ng ating kamatayan? So yun yung kanilang pag-uusap, yung magkakaibigan, siguro, usap-usap sila. No? Alik kayong tatlo, usap-usap tayo. So, gaganon sila, ang gagawin natin yun. Kikita mo yung ketong, di ba? Pagdapo ng kamay niya sa kanyang kaibigan, ay, ketong. Usap-usap sila. But mga ketong yan, nagkakarap sila nagkakaroon sila ng small group. Buti pa sila. May ketong. Pero small group sila. Pastorin niya lang. Verse 4, kung sasabihin nating papasok tayo sa lungsod, kung papasok tayo sa lungsod, ang taggutom ay nasa lungsod. Kaya nga mamahal ng bili doon, ang mamahal ng mga harina doon sa loob. Kung papasok tayo doon, sigurado pagbabawalan tayo, kaya nga tayo pinalabas hindi po pwede. Kung papasok tayo sa loob, ay taggutom din doon, mamamatay din tayo doon. Pero kung uupo pa rin tayo dito, ang sabi dito, kung uupo lang tayo dito, mamamatay pa rin tayo. Stay tayo dito, patay. Pasok tayo, patay. Ang gagawin natin? Kaya ngayon, patay sila. Kaya ngayon, ang sabi rito, kaya ngayon, halika yung tatlo, siguro may leader sila, pumunta tayo sa hukbo ng mga Aramean kung pananatilihin nila tayong buhay. Punta tayo dun sa kampo ng mga Aramean. Aramean ba sinabi ron? Mga taga-Syria. Okay? At tayo ay kung tayo hindi pansinin, well, buhay tayo, pero kung pinansin tayo at tayo ay pinatay, then that's it. Yun na yung huling buhay natin. Kaya ngayon, sabi, halina, at tayo'y lumapit sa hukbo ng mga taga-Syria. Kung tayo iligtas nilang buhay, okay lang, pero kung tayo'y mabubuhay at kung tayo'y patayin nila, mamamatay lang tayo. Total, puro ketong naman tayo Na-reject na tayo ng pamilya. Alam niyo mga ketong inong araw, reject din sila ng pamilya nila. Ayaw nga ng pamilyang nakasama sa bahayan. Na-reject sila. Kaya, kawawa sila emotionally, kawawa sila physically, kawawa sila spiritually kung sila hindi nakakilala sa Panginoon. Yung tatlong miserableng kalagayan na yun, ang sasapitin ng apat na ito. Verse 5, sila'y nagsitindig pagtatakip silim. So medyo tumetsempo sila ng medyo palubog na yung araw para hindi makita yung kanilang beauty. Okay? At nung takip silim na, para pumunta sila, magsiparoon sila sa kampamento ng mga taga-Syria. Ano sila niyo ba? Verse 5. At nang sila'y nagsidating sa pinakamalapit na bahagi ng kampamento ng mga taga-Syria, narito, walang tao roon. Uy, blessing, walang tao. Verse 6, sapagkat ipinarinig ng Panginoon sa hukbo ng mga taga-Syria, nagparinig ang Lord ng mga ugong, ang sabi dito, ang hugong ng mga karo. Yung karo po dito sa Biblia, hindi ho yung karong alam natin ngayon. Na karo ni Rekrek, hindi ho yun. Ito yung mga kalesa, sa panahon natin, yung kalesa, may hinihilang carriage, na may sakay na tao, yun po yung karo. Okay? Nagparinig ang Diyos ng mga ugong ng karo at huni ng mga kabayo sa makatuwid bagay ang hugong ng malaking hukbo. At sila usapan narito, inupahan ng hari ng Israel laban sa atin ang mga hari ng mga Hiteo at ang mga hari ng mga taga-Ehipto upang tayo lahat ay patayin. So tingnan niyo po yung senaryo na ang Diyos ay nagparinig ng mga audio vision, audio lang. Para yung mga tao doon sa isang kampamento ng mga taga-Syria ay umalis at matakot. Sipin niyo yung provision dito ng panghihimasok ng Diyos para sa buhay ng mga Israelita.
Dumating na ba tayo sa punto na tayo nag-pray sa God, O God, parang walang nangyayari sa buhay ko. Pwede mo bang panghimasukan ang buhay ko? Alala ko si Pastor Oriel, Pastor Reynel, na isa sa napakinggan ko sa kanya, na Lord, pakialaman mo po kami. Lord, intervene mo po yung anumang ginagawa namin na hindi ayos, hindi ugnay sa iyong kalooban. Mag-intervene ka, Lord, panghimasukan mo kami kung kami gumagawa ng mali. And that is the prayer. At yun po ang ginawa ng Diyos, na ang Diyos ay nanghimasok para sa kabutihan ng mga Israelita na lumadanas ng taggutom. At ginamit ng Diyos itong 4 na ketongin. Kung ang isang tao na mayroong, di ba, mayroong matinong isip, ba't ko gagamitin itong mga ketongin? Anong reputasyon meron sila? But God uses yung ordinary mga tao, ginagamit ng Diyos ang mga foolish thing, mga hangal na bagay para ipahiya yung mga matataas. Di ba? And so yun po yung nangyari dito sa verse 6 na ang Panginoon Diyos ay nanghimasok at nagparinig ng mga huni ng kabayo at mga tunog ng mga kalesa o mga war na sasakyan. At alam niyo, ginawa nila, nagtakbuhan silang lahat. Nagpulasan sila. Shhh! Nagmadaling umalis. Kasi ang isip nila, yung mga taga-Israel, nagtawag ng mga kakampi, taga-Ehipto, taga-ganitong lugar, nagtawag ng mga kakampi at nilulusob na tayo. Ayan at parating na sila, nagtakbuhan na sila, paalis doon sa kanilang kampo. And so, anong nandun sa camp? Wala. Iniwan ng lahat ng gamit, kung ano lang mabitbit, siguro yun ang dala. And look, and lo and behold, itong 4, they were just wondering, bakit walang tao? At unti-unti sila sigurong sumilip. Tingnan mo, baka may makakita sa atin. No? At inaaninag nila kasi madilim eh. Patakip silip na eh. Verse 7, kaya't sila'y nagsitindig, nagsitakas, at nagsitakas sa pagtatakip silim at iniwan, referring to those nasa loob ng camp of Syria, yung mga tao doon. Sila ay nagsitindig, nagsitakas sa pagtatakip silim, iniwan ng kanilang mga tolda, iniwan ng kanilang mga bahay. At ang kanilang mga kabayo at ang kanilang mga asno at ang buong kampamento na gaya ng dati at nagsitakas dahil sa kanilang buhay. Nagpulasan sila. Iniwan yung mga lahat-lahat ng gamit. Verse 8, at nang ang mga may ketong na ito'y nagsidating sa pinakamalapit na bahagi, okay, dumating na sila, pasilip-silip sila. Silip-silip. At sila'y nagsipasok sa isang tolda. Sukin mo natin ito isang tolda. Pinasok nila isang room at nagsikain at nagsiinom. Siguro dami naiwan na pagkain. Hindi nagbukas ng rep, kuha, inom ng coke, inom ng pizza. Pizza ba nung araw? Lahat ng makukuha nila, pinagkakain nila. Busog na busog sila, tuwang-tuwa sila. Bakit taggutom doon sa kanilang pinanggalingan, taggutom dito? Sagana. Bakit doon sa lugar ng mga Israelita na kung saan mayroong Diyos na Yahweh, wala? Bakit dito sa mga Syria na hindi takot sa Diyos, na walang kinikilalang Diyos, ay sagana? May dahilan si Lord kung bakit. Okay? Sila nagsiinom, sila nagsikain at nagsipagdala mula roon ng pilak, ng ginto, ng mga damit. Nagbihis sila, kinuha yung ginto, pilak, tapos nagbihis ng mga gagarang damit. Inuhubad siguro yung kanilang mga damit na may ketong. Sinusot pa rin. May ketong pa rin, no? At nagsusulat ng mga damit na mga magagandang. At ang sabi rito, at itinago nila yung mga bagay na yun at sila'y bumalik at pumasok sa ibang tolda. Pagkatapos sa isang tolda, punta naman sa isang tolda. Pagkatapos ng punta naman sa ibang tolda, hanggang sa naikot nila yung marami ng tolda, siguro puno-puno na sila ng damit. Siguro pitong-patong na yung kanilang damit na suot. Ano?
At yung kanilang bulsa, puno-puno ng ginto at pilak. Kaya, nalibot na nila yung maraming tolda. And then verse 9, look at verse 9. Na magkagayoy, nangag-usapan sila. Nakahalata na sila. Eh, siguro halos diyan sila makalakad sa dami ng bit-bit nila, no? Sa excitement ng kanilang natagpuan. Nakatagpo sila ng kayamanan. At ang sabi nila, hindi mabuti ang ginagawa natin. Buti naman, naisip nila. Hindi mabuti ang ginagawa natin. Ang araw nito ay araw ng mabuting balita. And this day is the day of good news. This day is a day of good tidings. Itong araw na ito ay araw ng magandang balita na ipamalita natin yung ating nakita. Ipamalita natin yung ating natagpuang mabuting bagay. Ipamalita natin tayo, let's go and tell about this good tidings, this good news, this good things na aking nakita at ating suot-suot at ating mga nasa bulsa mga ginto at pilak. Let's go and tell. Amen? Then ang sabi rito, kaya sila, at tayo'y tumahimik kung tayo'y magsisipaghintay hanggang sa pagbukang liwayway, pagka inabutan tayo ng liwanag dito at may nakakita sa atin, patay tayo. Yan sabi nila dito, no? Yung parusa sa atin ang nag-aabang. Ngayon nga'y halina, tayo'y magsiyaw. At ating saysayin sa sambahayan ng hari. Andun na sinabi, ngayon tayo, let's go, sa English version, let's go. Now therefore come, that we may go and tell the king's household. Doon sa natagpuan nilang mabuting bagay, sabi ng magbabarkada, tayo na, umalis na tayo dito, at umayo tayo, let's go and tell about this good news na natanggap natin. Na hindi lang tayo ang makinabang, na hindi lang tayo ang may bit-bit itong kayamanan ito at ng kasaganaan ito, ay let us go and tell the people, at sabihin natin doon sa hari and all those people na nandun sa dumaranas ng tagutom, let's go and tell them about these good things na natagpuan natin. Di ba dapat tayo ganun din na natagpuan mo mabuting bagay, natagpuan mo ang Panginoong Yesus, natagpuan mo ang kaligtasan, let us go and tell about that news. Yung balita niya, ipamalita mo rin. How God is saved us, kung paano napakabuti ng Diyos sa ating buhay. At marami sa atin, alam naman natin yung mga pinagdaanan natin buhay. Di ba? Naalala ko ang isang pamilya po sa atin, di ba? Talagang nangungupahan sa isang 4x4. Ando ng lahat. Pagbungad mo, kusina, bed. And because of the faithfulness, nasubaybayan namin yung faithfulness. Di ba? Nasubaybayan namin. Hanggang sa pag natutulog, kinakagat ng daga. Kinakagat pa ng daga. See, and because God saw the goodness, and because they saw, nakita nila yung kabutihan ng Diyos, they honor God of their substance. Okay, sa inyo mga kapatid, ang una na pagtayo ng bahay, tata ay marisa. Because God honors faithfulness. Consistent faithfulness. Okay. Consistent. Nagsimula yan sa tithes na mababa. Mababa lang yung tithes. Hanggang sa God is blessing and blessing. Ano, nagsunura na yung iba. Sunura na yung iba. Di ba? Lagi kong nakikita yung mga bagay na yan. Kasi nasusubaybayan ko yung buhay ninyo eh. Na, talagang mahirap na, iisip ko na siyempre, wala naman akong income din, paano, di ba? So, tulong-tulong, nag-pray,
hanggang sa dinevelop yung ating faith, hanggang sa, yung ganun ba na kung hindi, ang Diyos, bago tayo i-bless ni God, susubukin ka sa maliit. Kung yung maliit, hindi ka mapagkatiwalaan, paano ibibigay yung malaki? Maliit nga, hindi ka pumapasa, malaki pa. Amen. So, nakita ng Diyos yung faithfulness itong apat siguro. Maybe in their past life ay talagang sila ay mga matapat sa Panginoon. Yun nga lang, sumapit yung trahedya sa buhay nila, nagkasakit sila, nireject sila ng tao, nireject sila ng mga dito. And so when they found the grace of God, nung natagpuan nila yung biyaya at kabutihan ng Diyos, hindi tama itong ginagawa natin. Pare, hindi tama to, pre. Mga usapan ng mga barkada, hindi tama to. Let's go and tell. Sabihin natin to. Huwag natin suluhin. Sabihin natin. Hindi man natin ito maubos. May ilang bahay pa lang hinapuntahan natin. Daming bahay doon. Let's see. Let's go and tell. Amen? Sa verse 10, sa gayoy nagsiparoon sila at nagsitawag sa tagatanod pinto ng bayan. Ay? Nagsiparoon sila. Saan sila nagsiparoon? Okay, kaya't nagsiparoon sila at nagsitawag sa tagatanod pinto ng bayan, yung bantay, at kanilang isinaysay sa kanila na sinasabi, kami ay nagsiparito sa kampamento ng mga taga-Syria at narito walang lalaki roon, ni tinig man ng lalaki kung hindi mga nakataling kabayo at mga asnong nakatali at mga tolda na gaya ng dati. Verse 11, at tinawag niya ang mga tagatanod pinto sa kanila at kanilang sinaysay sa sangbahayan ng hari sa loob. Sinabi na, at ang hari ay bumangon sa gabi, dahil gabi ngayon, di ba? Nagsimula silang takip silim. Hanggang gabi na, talaga kahit gabi, ay nagpunta sila. At ang hari ay bumangon sa gabi at nagsabi sa kanilang mga lingkod, ipapakita ko sa inyo ngayon kung ano ang ginawa ng mga taga-Syria sa atin. Kanilang talastas na tayo'y gutom, kaya't sila'y nagsilabas sa kampamento upang magsipagkubli. Parang nagsasabi na pagka sila'y nagsilabas sa bayan, ating kukunin silang buhay at papasok tayo sa bayan. Parang ang iniisip ng hari, trap yan, trap. Diba? Yung mabuting bagay, ang sabi ng hari, diba? Ewan ko, no? Patibong yan. Baka pag pinuntahan natin, nakaabang sila sa kalsada, ambush ba? Ay habang pinupuntahan natin dahil gusto mong kunin yung mga pagkain doon, dahil tagutom sa atin, habang tayo pumupunta ron, nararating tayo ng Armalite. At tayo aambusin doon, napatayin tayo. Yun ba ang context, ha? Verse 13, at isa sa kanilang mga lingkod ay sumagot at nagsabi, verse 13, yung isa ron nagsabi, sinasama ko sa inyo na kunin ng ilan ang 5 sa mga kabayong nalabi at ang natira sa bayan. Narito sila'y gaya ng buong karamihan ng Israel na natira roon. Narito sila'y gaya ng buong karamihan ng Israel na nalipol. At tayo'y magsugo at ating tingnan. Magsugo tayo ng tao at ating tingnan. Kaya't verse 14, sila nga'y nagsikuhan ng 2 karo na may mga kabayo at ang hari ay nagsugo ng ano yan? Pinasundan ang hukbo ng mga taga-Syria na nagsabi, kayo ay yumaon at tingnan ninyo. At kanilang sinundan sila hanggang sa Jordan. At narito ang buong daay puno ng mga kasuotan at mga kasangkapan na inihagis ng mga taga-Syria na kanilang pagmamadali. Nakita nila yung mga itinapon sa daan.
dahil sa pagmamadali nila. At ang mga sugo ay nagsibalik at nagsabi na sa hari, talagang nag-alisan na yung mga tao. Yan yung wise na hari, talagang kino-confirm kung talagang totoo. Baka ambush yan. Testingin muna. Nagpadala ng spies. At ang bayan, verse 16, at ang bayan ay lumabas at sinamsam ang kampamento ng mga taga-Syria. Then, nangyari na. Sa verse 16, yung bayan, ibig sabihin, all the people went out and spoiled the tents of the Syrian. Talagang kinuha nila yung lahat ng mga spoil. Pag sinabing spoil, yung mga loot, yung mga nakaw, yung mga inagaw. Inagaw sa kanila. Kinuha sa kanila yung mga bagay na yun. And so, ang sabi rito, and so a measure of fine flour was sold for a shekel. Ang sabi rito, ngayon, sa gayoy, ang takal na mainam ng harina, yung takal daw ng harina ay may pagbibili ng 1 siklo at ang 2 takal ng sibada ay 1 siklo ayon sa salita ng Panginoon. According to the word of God, yung harina ay bababa ang presyo. Yung law of yung law ng yung demand and law. Supply and demand. Ito yun, no? Yung demand ay nandyan sa Israelita, nandito yung supply na pinaalis yung mga tao, nagtakbuhan. So, dahil marami na ang supply, mababa presyo. Amen. Alam nyo, naalala ko, during the pandemic, hindi dinidikta ng sitwasyon ng pandemic yung economy ng mananampalataya. In fact, nung pandemic, gumanda pa nga yung buhay ng iba, di ba? Ang lakas kaya ng logistic noon. Totoo, no? Pandemic, di ba? Kasama nga sa sasakyan na yan, di ba? Pupunta kami ng norte. Ang linis ng kalsada, ang tumatakbo lang. Puro mga ganyan, mga truck. Ang linis ng kalsada. Nakasama ako pagkabiyahing Ilocos one time Ilocos sama ako Pandemic time, puro mga, di ba? So, yung economy, yung present economy, hindi tayo dapat inaapektuhan nun. Kung tagutom, like yung instance nila, tagutom. Pero hindi. Naghahanap lang ang Diyos ng faithful men that will go and tell. Merong nakita ang Diyos na 4. Sila yung ginamit ng Diyos para i-survey yung lugar ng sagana. And then bumalik sila, meron dong kasaganaan. They did go and tell about the good news. Okay? So, by this time, talagang napatunayan nila talaga ng sagana ang Panginoon. So, by this time, yung kanilang harina ay nagmura because, di ba, marami ng supply, lahat siguro ng harina doon sa Syria ay kinuha nilang lahat at dinala doon sa Israel at binebenta ng napakamura. And those starving people, they were filled. Nabusog sila because the Lord intervened. What if, kung hindi nag-intervene ang Diyos, gutom pa rin ang Israelita? Kaya malaking parte ang Diyos sa buhay natin. Kung hindi mo kakausapin si Lord, Lord, please intervene with us. Parang walang movement. And that is my prayer. Sabi ko, Lord, parang walang movement sa church namin. May mga members na nangihina, ano gagawin namin? Lord, please intervene. At tanda po natin, kung hindi gagawa, kikilos ang Diyos na buhay sa buhay natin, talagang walang mangyayari. Pero by this time, God intervened at naghanap ang Diyos ng 4 na lalaki na hindi papasok sa isipan mo na gagamitin ng Diyos. 4 na ketongin ang nagdala ng mabuting buhay, mabuting balita sa mga nagugutom na Israelites. Faith, pananampalataya, tiwala ng sa Diyos. Amen. And then the story says, verse 17, at
inihabilin ng hari sa punong kawal na pinangangapitan niya ang katungkulan sa pintuang bayan at niyapakan siya ng bayan sa pintuang bayan at siya'y namatay gaya ng sinabi ng lalaki ng Diyos na nagsalita nang salubungin siya. So yung taong ito na nagsabi, sino ba yung Diyos na yun na sinasabi mo na magbababaan ng presyo, sasagana tayo? Yung bantay mismo sa pintuang bayan, nung sumugod na yung mga tao, para kunin siguro yung mga blessing nila, tinapak-tapakan lang siya. Bakit? Walang pananalig sa Diyos. Walang pananalig sa pangako ng Diyos na i-bless ka. Ayaw maniwala. Bababa ang presyo ng bigas. Ayaw maniwala. 20 pesos na lang. Ayaw maniwala. At dahil sa hindi paniniwala, it cost him his life for not trusting the word of the prophet. Yung salita ng propeta, binaliwala niya. So namatay siya doon. At nangyari yung sabi ng propeta, ang harina, ibebenta ng isang shekel ang presyo, at yan si Bada, ibebenta. And so the word of God was fulfilled. Yung salita mismo ng Diyos, nangyari. Amen? Because may kinasangkapan na taong nagtiwala. 4 na ketong ito. Kamusta yung pananampalataya mo? How would you trust God? Ako hindi ko tinuturo ito na sinasabi kong malaki na yung trust ko. Hindi po. Mahina nga ang aking pagtitiwala. Kaya ang kinapitan kong talata, Proverbs 3:5, narinig ko kay Mika. Even from my high school, nung high school, yung una kong nabuksan ng Biblia, that is the first promise ng God na lagi ko nang hinulakan. Kasi lagi akong duda. Trust in the Lord with all your heart. And lean not on your own understanding. In all your ways. Lahat ng acknowledge Him. Ito maganda. And He shall direct your paths. Kaya hindi rin po ako matiwala. Biyaya ng Diyos na tayo ay, di ba? And this will be our prayer. The Lord, help us to trust. Tulungan mo po kami na magtiwala at ilagak ang buong tiwala sa iyo, Panginoon. Dahil alam po namin na Ikaw ang Diyos, na kung kami ay hihingi ng iyong pakikialam o intervention, for sure you will do miracles and wonders sa gitna ng mga anak mo na marunong magtiwala. Would you cast your trust kay God? Yung bang tiwala mo, ilagak mo sa Panginoon. Panginoon, tiwala ko, maliit lang po eh. Lord, pwede naman palakasin, palawigin yung aking pagtitiwala ko sa iyo. And let God intervene in your life. Na Panginoon, panghimasukan mo po ang buhay ko. Panginoon, parang hindi ako productive, manghimasok nga po sa buhay ko. That will be our prayer. Amen? So tayo pong lahat ay tumayo at tayo manalangin. Let's pray to God. Lord, increase my faith. Lord, gamitin mo po ako katulad ng isang taong ito. Katulad itong taong may ketong. He raised their faith and God did wonderful things to pass.